tandaan natin, ang politika natin lately very ambivalent precisely because of social media. Noong araw kasi walang social media, ang ating gatekeepers, yung traditional media, hindi tayo naglalabas ng fake news, di ba? May ethical code ang mga jarista, ang mga mamamahayag. So wala sa ating fake news, di ba? Yung fake news lang naman yung mga internet-based news and public affairs websites kasi wala silang ethical code Tsaka yung mga vloggers, so nakatulong yung social media na maiba yung landscape. So ngayon, napakaraming information, may peke, may hindi. So it's not just about endorsement anymore. Pwede kang manalo on the basis of fake news. Pwede kang manalo on the basis of the strength of your campaign against your opponent. May mga mahusay sa ganyan and whether we like it or not, syempre hindi tayo pwedeng magbintang kung sinong gumagawa. And marami nang pinagbibintangan pero hindi natin dapat yan susugan dahil yan ay pagbibintang lamang, walang preba. Pero definitely, ang troll farm, for example, is very big. It's something that exists. So, at nakaka-apekto yan doon sa paghubog ng kagustuhan ng taong bayan. Lalo pa ang mga kabataan. Tandaan mo, ma'am, ang median age natin ng 2020 ay 25.3 years old. So, ibig sabihin, maraming lalabas. Parang ang botante yata ng Gen Z, 20 plus million. Kakatawanin ng mga 28%. Exactly, 28%. So malaking bagay yan, hindi mo pa sinasama yung mga millennial. Itong mga bata na ito, mas nagre-rely sila sa social media. And sadly, maraming mga kabataan ngayon, kung may idealistic sila, hindi pa kulang ng karanasan, madali din silang masway ng mga nasa social media. So yun ang nagiging malaking factor ngayon. Kaya ginagamit ng social media. At higit sa lahat, tandaan natin na social media, hindi pa nare-regulate dahil hindi siya kasama sa Fair Election Act. COMELEC can only do so much, pero you can actually take advantage and abuse social media para sa'yo.